So mga bra, almost completed na tayo sa ating project na hagdan. So babarnish na lang natin. Pag-uusapan pala natin dito yung presyo. Kung magkano natin nakuha. So yan mga bra, kasalukuyan po natin pinuputol yung planks at mag-umpisa na po tayong mag-assemble ng yan. Yan, unang natin mag-assemble yung landing. Then kasi ang mahirap yan mga seroho. Yan, silipin natin ng mga seroho. Yun, zero. So yan, mga bra, mas mabuti kung paano pinukuha ni Kuya yung diskarte sa seroho. Yan, kung paano na kinukuha yung mga kantuhan. Yan, sinusukat na mabuti. Kasi po na expert na po siya sa mga ganitong trabaho. Kaya siya yung kinuha ko na kontraktor, yung mga tao ko talagang biyasa. So, pag-uusapan natin dito yung presyo hanggang matapos varnish, kung magkano ang presyo ng pagkakabit ng plan. Okay, so subay-bay lang kayo mga ka, para alam nyo ang step by step. So ayan mga bra, nagbubutas po tayo ng planks. Ang purpose po dyan ay dyan natin ilalagay yung text screw. Yon, text screw. Text screw po ang gagamitin natin dyan para sigurado wala siyang galawan kasi malaki ang ulo ng text screw. So tignan nyo kung paano natin gagamitin na text screw sa planks. Okay, para matutunan nyo din. So mga bra, napapansin nyo, nagbubutas tayo ng concrete step. Yan. Ang purpose po dyan ay dyan natin ilalagay yung tapon, kung tawagin. Yung kahoy na binilog at ipapasak natin sa butas para dyan natin i-screw yung planks para dyan kumapit. So yan ang purpose nyan. Yan, dyan siya kakapit. So kailangan natin siya butasan nakatapat ng butas nung kahoy na planks. So para pag screw mo, diretso lang siya. Okay. So ayan na mga bra, napansin nyo, binabaon na natin yung kahoy dun sa butas ng concrete. Yan, isa-isa. So yan yung purpose ng butas. Okay. Yan. So kailangan malalim siya. Kung anong sukat ng text screw, ang text screw ay 3 na gagamitin mo. Dapat more than 3 ang butas mo. Yan. Huwag niyo po kalimutan mga bra, mag-apply ng sulignum. Yan. Clear sulignum lang ang gagamitin nyo para hindi siya magmarka sa kahoy. Yan. Huwag niyo po kalimutan. Number 1 pong kailangan natin yan. Okay? Nakikita nyo ba yan mga bra? Pagkatapos natin pahiran ng sulignum, so ikakabit na natin. Nakikita nyo yung palaman na yan na nilalagay niya sa concrete. Hindi po palaman yan. Yan po ay stick well. Oo, yun. Yan ang ginagamit natin, stick well. Mas matibay pa siya doon sa no more nail. Ang lamang lang ng no more nail, mabilis siya matuyo. Pero sa tibay, mas matibay ang stick well na yan para sa kahoy. So, ayan. Stick well muna.
then text screw. So napakatibay po talaga. Hindi na po talaga siya gagalaw kahit 10 pa kayong papatong dyan. Sabay-sabay. Okay. So ang kasunod niyan, text screw. Para maidiin natin yung husto, yung stick wheel at mag-flat talaga siya dun sa concrete. So pagmasdan natin mga bra. So ayan. Yan, ikakasala natin yung text screw. So diretso siya dun sa ibinaon natin na kahoy. Doon siya kumapit ngayon. Ayan. Baon na baon. Ibinaon po natin ng ulo mga brass ng 1 cm. Nakabaon ang ulo ng 1 cm simula sa top ng planks. Ayan. Napansin nyo mga bra? Nagbutas tayo na mas malaki kaya doon sa ulo ng text screw. Yan. So, papaliwanag ko sa inyo kung bakit pa natin binutasan ulit yung ulo ng text screw sa ibabaw ng planks. Diyan po natin ilalagay yung panibagong tapon na siya naman yung magko-cover sa ulo ng text screw para hindi siya makita at mawala yung butas. O yung mga carpenter na mga baguhan dyan, wake up, panoorin nyo to kung paano ang tamang proseso pagkabit ng plank sa hagdan. Ayan, yung tapon, sinawsaw sa stick wheel, bago pinasok sa butas, pinukpok. Ayan. So pagka masikip na, putulin ng lagaring bakal. Either pait, kung wala kayong lagaring bakal, pait. Basta pumantay lang siya sa planks. Okay, so marami kayong matutunan dito. Huwag niyo po kalimutang i-like ang video natin mga bra. Napakalaking thank you po kung i-share nyo na rin kasi para mag-recommend din sa ibang mga parid natin na makapanood. Thank you for watching mga bra. Thank you. Love you all.